Ngayon mga bata, tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Maraming Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Magandang araw mga bata. Magandang araw din po. Ayan, maaari na kayong umupo. Bago tayo magsimula, mag-check muna ako ng ating attendance. Princess? Cayetano? Ayan, ako'y nagagalak sapagkat nandito kayong lahat. Natutuwa ako sapagkat magkakaroon na naman kayo ng bagong kaalaman. Bago tayo magsimula, sino ang nakakatanda ng ating kinalakay ng nakarang linggo? Tintin? Pag-basic na po. Ayan, magaling. Ako'y nagagalak sapagkat na tatandaan ninyo kung ano ang pinag-aralan natin ng nakaraang linggo. Ngayon, bago tayo magsimula, naganda ako ng isang palaro. Tatawagin natin itong guest surprise. Ganit, magpapakita ko ng larawan ng iba't ibang simple crafts, katulad ng bracelet, keychain, paper flowers. Puhulaan nyo kung magkano ang presyo nito. Ayan, simulan na natin. So kaya, sa tingin nyo, ano ang price nito? 300. So kaya, kay Tana, 50. Joey? 20 po. Ayan. Magaling. Bigyan natin ang tatlong palakpak ng tatlong sumunod. Ayan. Ngayon, para sa mga katanungan, madali bang hulaan ang presyo nito at bakit? Okay? Kay Tana. Madali po, dahil makikita po natin sa larawan po yung mga ginamit ng material, so hindi po pa kayo makikita. Ayan. Magaling. Bigyan natin ang tatlong palakpak si Cayetano. Para sa ikalawang katanungan, mas bibilhin niyo ba ito kung may malinaw na presyo at magandang advertisement? Ganun. Opo! Ayan. Bigyan natin ang tatlong palakpak si Gungun. May nandabalit ako gawain. At ang tawagin nito, mini market day. Gagawin ng bawat grupo, pag-uusapan kung paano nila ito gagawin, mag-isip ng pangalan ng produkto, magtakda ng presyo, gumawa ng simpleng advertisement, maaaring drawing o sulat sa papel. Pagkatapos ng 5 hanggang 10 minuto, ipapakita ng bawat grupo ang kanilang produkto sa klase na parang nagbebenta. Dito mga bata, bibigyan ko kayo ng larawan at ito nga ang gagawin ninyo. Para sa unang grupo, pangalawa, at
So, ito po, ibibenta po namin ito yung mga, may mga bag po, wallet, plus pwede mo nila pwede, plus mga susi. Ano pwede maging price? Ano po ay? Mga 350 po siguro. Kasi po yung, ano niya, yung nakikita niyo po yun, silver po siya. Hindi niyo po siya may pagkana. So, tapos ito po yung nasa loob po, ito po yung gems. Napakahusay. Bigyan natin ng limang palangka ang ikatlong grupo. Kasunod na grupo. May dalawang grupo. Ito po ang aming ginawang advertisement ng aming kumulang ng ay tinatawag na tumangin dito. At kung makikita po natin, ito po ay gawa sa nakikita po natin yung eBay. Ito po yung pangalan tumangin dito. Ang presyo po dito ay 200 po pagka ganitong naka-package. Pag naman po isa-isa lang, 35 lang po. Tapos, yun po. Yan. Napakahusay. Bigyan natin ng limang palangka ang ikalawang grupo. Para sa unang grupo naman. Ito yung aming ginawa. Ang naman po nito ay isinipin ko. Yung price po nito ay ayan na po yung ito po ay gawa sa gold. Kaya po yan din yung pwede. Saka sa mga kulay na beads, saka sa sa pearl. Sa pearl. Kaya po tingnan yung pearl sa taliman. Kasi lichi po. Yan. Napakahusay naman. Bigyan natin ng limang palangka ang unang grupo. And para sa mga patalo naman, alin sa mga produkto ninyo pinahagi at gusto ninyong bilhin at bakit? Nasa mga kamay sa nasa produkto. Yung sa amin po yung product po, kasi po yung may silver, tapos may gems po. Yan kung mawawala kayo, may GPS. Ayan, mahusay. Bigyan natin ng tatlong palakpak. Same with one. Para sa ikalawang katanungan, ano ang napansin ninyo sa mga advertisement na inyong ginawa? Kay Tano. Maganda po, kasi nakaka-happy po, para kung nakita po natin, mapapabili po tayo, dahil natulong sa bulaklak kasi nakita po na talaga ng presyo. Yan, napakahusay. Bigyan natin ng tatlong palakpak. Same kay Tano. Para sa ikatanong na naman, bakit mahalaga ang malinaw na presyo? Jenny? Para po ano ay, madali mo makapag-decide ng mga kung inagad nila yung presyo. Tulad po sa amin, madali pong mabibili yung pag kailangan po. Yan, napakahusay. Bigyan natin ng tatlong palakpak. Si Jenny. Base naman sa inyong ginawang aktividad, sa palagay ninyo, anong tatalakayan natin ngayong araw na ito? Okay, Christine?
upang tuloy-tuloy ang gawa. Yan, dahil kapag tayo handa na, wala ng mga pagdadala na lang, pagkuha natin ng crops na gagawin natin. Pangatlo is yung pagsasagawa na. So, hindi na makakabang may pag-iingat. Dito na ipakita ang pagkakamanhain o pagdalalay ng sariling estilo sa produkto. Yan. So, pag ginagawa natin, kailangan natin yung originality, creativity, dito pa. Yan. Pag-apat is pag-apat, mga bata. Pag-apat is yung quality control. So, diin, kung pwede pa tayo sa pagkagawa, bago ito ilabas sa mga matibay, kasi kung nabili na nila yan, dapat ako papakinabahan nila yung crops na gagawin ninyo. Tama ba mga bata? Sa pagbuo naman ng listahan ng presyo. Pagbuo ng listahan ng presyo, hindi basta-basta naglalagay ng presyo. Kailangan na siguro na mapabawi yung puhunan at magkakaroon ng kita. Kailangan din natin kumita sa crops na ibibenta natin. Kasi kung pagkagawa tayo ng crops, paano naman yung ginastos natin? Dapat makukuha natin at ibabalik sa atin yung pera na ginamit natin. Dito, mga dapat isalang-alang sa pagkakasyo. Una, gastos sa materialis. Magkano ang gastos sa pagbili ng mga materialis na gagamitin? Yan naman, kung mga materialis ninyo is mahal or mura, dapat ibibis din ninyo doon yung price na ilalagay ninyo sa crops na ginawa ninyo. Tama ba, Mulwan? Opo. Pangalawa is yung nego. Ang oras at pagod na inugod sa paggawa. Yan, dapat pamasin natin yan kung mahirap, kung madali, kung matagalan, kung proseso. Ang pangatlo naman is yung transportasyon, kuryente, o yung pang mga nagastutan sa paggawa ng produkto. Yan, ang sasalahan natin yung mga pamasahin natin, sa paggas natin, sa paggawa ng pag-price ng kompetensya. Magkano ang benta ng iba sa pagkakas ng produkto. Halimbawa, si Christine ay may ginawang craft at si Mama ay may sariling craft. Dapat ilisin natin kung magkano yung presyo natin. Kung paano natin mas pinibenta na tama yung ating craft na ginawa. Yan. Ito naman sa paggawa sa pag-promote ng digital na advertisement o yung pag-promote ng produkto. Sa makabagong panahon, mas mabilis maabot ang mga mamimili gamit ang teknolohiya o digital advertisement. Dahil yan ang digital advertisement ay paggamit ng internet at mga gadget. Yan ang laptop, smartphone, yan ang mga ginagamit natin sa mga pag-gawa ng advertisement. Kung ipakilala ang produkto sa social media, website o email na natin yung mga tools na yan, ang mga kagamitan. Ito naman yung mga elemento ng magandang advertisement. Ito naman is kung paano yung mapapaganda yung advertisement na nagagawin nyo. Una is yung visuals. Kumuha ng malinaw at magandang larawan ng inyong craft o produkto. Yan. Yung ginawa dito. Dibasa naman ang headline? Isang maiging ngunit matching na pagkakas. Kailangan yung pangalan ng tawag din sa ginawa ninyo. Kapag kaya para may engage yung mga mamimili. Tapos may isang description sa pag-post. Malinaw ang detalye kung para saan ang produkto at bakit ito dapat i-review. Yan dapat nalagay dyan. Call to action. Magbasa. Sabihin kung paano siya makakabili. Halimbawa, i-message kami para sa order. Yan, call to action. Dapat alam mo mamimili yung target market ninyo kung saan bibili. Kung mapupunta sa bahay, kung bibili na ba ito, o chat ako, yan. Mamimili message. Ayan, meron naman ako mga katanungan sa inyo.
magbebenta ng ating crafts. Sino gusto sumagot? Pakitaas ng kamay. Okay, Christina. Bakit mahalaga? Mahalaga po na matutunan ko yung paggawa po ng digital advertisement para po marami po tayong mabenta tapos para mag-promote po yung product po natin, makikita po siya sa worldwide. Okay, mahusay, Christina. So, sa pangalawang katanungan naman, ano ang mangyayari kung hindi natin ibenta ng maayos ang ating puhunan bago magbenta? Okay, sumunod. Malulugi po! Ano pa? Sino pa ang gusto sumunod sa inyong katanungan? Sir, bukod po sa malulugay, hindi po natin malalaman kung nagkaroon po ba ng tubo yung ating produkto. Ayan, mahusay. Kung ano talaga, pinalakay natin ngayong araw. Bigyan nyo nga ng mga palakpak ang inyong sarili. Ngayon naman, para sa ating magkakagawain, dahil meron ako ang kahati ko kayo sa apat na grupo. Magkakati sa inyong grupo, unang grupo, pangalawang grupo, ikatlong grupo, at apat na grupo. Yan, pinalong dyan sa ikatlo. Yan. Ito ang gagawin ninyo, mini business plan. Meron tayo senaryo na pagpalagay na ang inyong paaralan ay magkakaroon ng isang school bazaar o market. Bilang mga batang entrepreneur, paano nyo siguraduhin na ang inyong craft ay papansinin ng mga mamimili? Yan, ito ang gagawin ninyo. Ang mga batang entrepreneur yan, pangalan ng negosyo. Ano po ba ay, halimbawa ay second gym shop, yan, sasabihin nyo yung kasamaan. Kung sino ang target market, kung ang gusto pumili, unique selling proposition, kung ano mga kaibahan ng craft sa iba, ano ba kaya ang mga pinisiguro sa ito sa 12% na recycle plastic bottles, at yung pinasitirin niya. Tapos, gagawin niyo siya na pricing strategy table. Yan. Naunawaan ba mga bata? Bago kayo magsimula, ay sasabihin ko ang pamantayan. Nakikinig ba mga bata? Bakit makinig? Dahil itong pagkakasiyan ng inyong puntos. Una, pagkakaligahin sa puntos, tamang pagawa sa puntos, presentasyon sa puntos, occasion sa puntos, kabuuan ay 4 na puntos. So, pwede na kayo magsimula ng inyong paggawa ng pangalan ng inyong bata. Dahil yung mga gagawin ninyo, tapos na ba mga bata? Okay. So, tatanungin ko na ang panghuling grupo. Lulungan and Carlo. Para nyo lang i-present ang inyong pangalan ng negosyo, target market, yung selling proposition, at pricing. So, ang pangalan po ng aming negosyo ay Malaya po. Opo, kasi po may value po, Malaya po siya. Tapos, yung target market po namin yung mga student po na yung mga aesthetic po yun. Yung mga gusto po po kayo lumayan. Tapos ang ano po namin is ang kakaiba po namin, bukod po sa may butterfly, meron po sa river. Tapos ang price ko is, ano po ito ay, imperial, ano po ito, imperial. Hindi po, sabay yung sa kabit ko is, very nice. Crystal. Ito po yung ano, yung galing po sa dagat. Tapos ito po yung sarili po namin gawin, no? Kapinaan po ng mga bali ang ano po, 350. Okay, hindi naman yung palakpak yung panghuling grupo.
Ngayon naman, meron akong inihanda sa inyo na sagutan. Panuto, basahin at unawain ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. At isulat ito sa inyong sagutang papel. O, maaari na kayo magsagot ngayon. Tapos na ba mga bata? Sino ang nais sumagot sa number 1? Janice? Ayan. Tama kaya ang sagot ni Janice? Apo.